Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about dun sa nanay at tatlong anak niya, no? So, yun, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. So, meron itong pamagat na, naku, ito pala ang totoong ugali ng ina ng tatlong bata. Grabe, may iniwang mensahe para sa lahat ng ina. So, yun yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. So, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagat ng video ito, nako, ito pala ang totoong ugali ng ina ng tatlong bata. Grabe, may iniwang mensahe para sa lahat ng ina. So, Opinion Mo TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Araw at taon na hindi malilimutan. Start 0. May 15, 2025, araw at taon na hindi malilimutan ng buong pamilya ng mag-iina na kung saan nga mga idol ay sinunog ng sariling ina ang kanyang tatlong anak. Subalit bago mangyari mga idol ang mga pangyayaring ito na kung saan nga mga idol ay sinunog ng sariling ina ang kanyang tatlong anak, ay ano nga ba ang kalagayan ng ina nung sila ay nabubuhay pa? Ang ina ng mga bata mga idol ay nagangalang Joyce, isang masipag. Well, need kasi natin itong i-analyze or pakinggan yung mga ganitong sitwasyon kasi lahat naman ng tao is dumadaan sa kahit anong pagsubok, may kanya-kanya tayong pagsubok. So, halimbawa ganito, kung ano man yung naging istorya nito, is need natin siyang kunan ng lesson or whatsoever, di ba? So, tuloy. At responsableng ina sa kanyang mga anak, si Joyce, na kung saan nga mga idol ay isa rin pala itong vlogger at social influencer. Na ayon nga mga idol sa atin nakalap na impormasyon, ang bawat journey ng mga bata ay inilalathala o ipinopost sa social media ng inang si Joyce. Tutok sa pamilya at masipag sa gawaing bahay, isang mapagmahal na asawa sa kanyang asawang pulis, si Joyce. At ang katunayan nga na ito nga mga idol kapag tuwing mayroong okasyon. So parang pala siya, mahilig siyang mag-reels, ganon. So parang nagiging vlogger na siya paunti-unti, So, okay. O selebrasyon patungkol sa asawa ay palagi niya itong binabati katulad na lamang kapag Father's Day. Kagaya na lamang mga idol ng post na ito na kung saan ay binati niya ang kanyang asawa ng Happy Father's Day sa masipag at responsableng haligi ng aming tahanan. Well, ito din yung isa sa na-realize ko sa dinami-dami ng mga cheating issues sa bansa na parang lumalabas yung tunay na kulay ng lalaki. So parang dito ko mas na-appreciate yung mga babae. 'Di ba? Kasi yun nga, kahit na may pagkukulang yung mga husband nila, pinili nila na hindi siniwalat yun sa publiko. 'Di ba? Parang binuboost pa rin nila or thankful pa rin sila. Kaya nga parang unfair din, 'di ba, na parang anuhin natin sila sa part na yun nga, inaasikaso na nga nila tayo tapos sila pa yung pa-i-stressin natin sa sa mga panggastos or gastusin sa bahay. So kita nyo, Happy Father's Day sa masipag at responsableng haligi ng aming tahanan. Diba? So yung comment na yan, hindi natin alam kung gaano nga ba yan ka-accurate. Kasi yun nga, may mga nababasa din tayo dito or yung mga naririnig natin sa video is more on, nagkaroon nga sila ng shorts or na short sila sa sa financial. 'Di ba? Well, may mga may mga nagsasabi naman sa comment na parang kasalanan daw ng lalaki, pero yun nga, hindi kasi natin alam yung full story. So parang ang hirap ding magbigay ng komento agad, 'di ba? So if ever totoo yung mga haka-hakang yun, 'di ba, na pinagko-comment ng mga viewers natin about sa lalaki, is parang dito pa lang ma-appreciate mo na yung asawa mo is parang ina-understand ka niya or iniintindi ka niya. 'Di ba? Hindi niya or wala siyang kahit anumang pahid na ipahiya ka sa publiko, 'di ba? Parang wala, pinipintahan ka pa niya as a very, very responsible father sa social media, sa mga kakilala niya, sa mga kamag-anak niya, 'di ba? Yun lang, doon pa lang mas na-appreciate ko na yung babae. Kasi yung asawa ko din naman, is parang, sometimes meron kaming mga problema, especially financial. Pero, the way na parang ipagmayabang niya ako sa mga kakilala niya, di ba, is, sobrang, kudos.
Salamat sa sakripisyo at pagmamahal mo sa amin, Daddy. We love you so much. Ang mensaheng ito nga mga idol ay nagpapatunay kung gaano mapagmahal na asawa si Joyce sa kanyang asawang pulis. Tama. At ganoon din nga mga idol sa kanyang mga anak. Nung una ay isa pa lamang ang anak nila hanggang sa naging dalawa at hanggang naging tatlo. At marahil nga mga idol sa pangatlong anak niya ay dito na nag-upisa ang kanyang depresyon na nararamdaman. Bagamat madalas pa rin mag-post noon nga mga idol si Joyce sa social media, ay sino ang makakaalam ng totoo niyang nararamdaman? Sino ang mag-iisip na siya ay mayroong malungkot na nararamdaman sa kaloob-looban niya na wala man sino man ang nakakaunawa at tanging siya lamang ang nakakaalam. At dahil nga mga idol sa dinapuan ng ganitong klaseng sakit ng depresyon si Joyce ay hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Ang postpartum nga mga idol ay nararanasan ng isang ina. Isang ori nga mga idol ng sakit ng depresyon. Yan din postpartum medyo nakakatakot din yan na stage ng babae. Kasi yun nga parang nagiging mainitin daw yung ulo nila. Sobrang hirap intindihin. Diba? So, you know, sobrang napakalaking challenge din talaga yan sa isang relasyon. Ay hindi mo akalain na ito ay mararanasan ng isang ina. At dahil sa tingin nga mga idol ni Joyce ay siya lamang ang gumagawa ng lahat ng paraan upang alagaan ang kanyang tatlong anak, ay dito na nga mga idol siya nakakapag-isip ng mga negatibo na tanging siya lamang ang nakakaalam at masasabi niya sa kanyang sarili na ang problema niya ay walang solusyon. Marahil naramdaman ito ni Joyce nga mga idol dahil nasa malayong lugar ang kanyang asawang pulis. Dahil kung saan saang malalayong lugar nga mga idol na didestino ang asawa niyang pulis ay hindi suportahan mentally, emotionally ang problema na nararamdaman at nararanasan ni Joyce. Kasabay pa nito nga mga idol ang hiduhaan. So parang isa din pala sa trigger niya yung yung malayo sila. Actually for me mas nakakainis yung mag-aaway kayo nang malayo kayo, yung chat-chat lang or text lang. Sobrang hirap mag-aaway kapag ganun kasi hindi mo nakikita yung totoo niyang emosyon. Diba? Hindi mo alam kung okay na ba talaga siya or hindi. Diba? Like for example sa text nagkakapatawaran na kayo pero deep inside pala hindi pa pala. Diba? Whereas kung kasi yung harap-harapan kayo, kung sinabi niya na okay na kayo tapos hindi naman, mababasa mo yung emotion niya na hindi pa pala okay, di ba? So sinong niloloko mo, hindi ka pa okay. So ayan, pag-usapan pa natin to. So mas preferred ko yung argument kapag ka face to face talaga. Kapag ka long distance, mga ganyan, sobrang hirap pa. Sobrang hirap niyang kahit ako siguro mahihirapan sa sitwasyon na ganyan. Pero syempre dapat mong kayanin, especially meron na kayong anak, di ba? At hindi magandang pakikiramdam sa kabiyanan nito na kung saan nga mga idol ay isa pa sa dagdaging problema na nararanasan ni Joyce. Lalo na nga mga idol ang pakiramdam niya ay nag-iisa lamang siya at walang sino man ang nakakaunawa. Ganito umaatake ang sakit na depresyon. Sa kalagayan ni Joyce nga mga idol ay napakahirap para sa aking paningin ang kanyang sitwasyon. Lalo pat nag-iisa nga mga idol siya na nag-aaruga at umaalaga sa kanyang tatlong anak. At dagdag pa nga mga idol sa problema ni Joyce ay sa maliit na halaga na sustento na ibinibigay ng kanyang asawang pulis. Biruin niyo mga idol, 2,500 pesos ang ibinibigay. Kakasya ba yun sa tatlong anak niya? Grabe, 2,500 par. Paano pagkakasyahin yan? Sa amin nga, dalawa nga lang kami. Yung 7,000, kukulangin pa nga sa isang buwan yun diba? Ulam at pa lang yun. Ulam at bigas pa lang yun. Di pa kasali yung kuryente. Yung kuryente namin pumapalo ng 3,500, anak ng teteng. Diba? So, sobrang short yun par. Grabe, 2,500. Anong magagawa mo sa 2,500? Pwera na lang kung gusto mong tipirin talaga yung anak mo. Pero ang kalalabasan nun, malnourish yung anak mo. Diba? Well, actually, okay lang namang maghirap talaga sa buhay. Pero dapat try hard ka talaga, especially kapag meron ka ng anak. Hindi mo pwedeng, okay lang yan kung kunyari, 1 buwan, 2 buwan, rainy days, di ba? Na parang sobrang hirap nyo talaga. Pero dapat nyo talagang igapang yan, especially ganyan, 3 yung anak nyo. Di ba? Tapos yung asawa, kawawa naman. Mas deserve pa nga nila na bigyan sila ng di ba? Bigyan sila ng, anong tawag dyan? Para sa sarili nila. Pampaganda, mga damit, di ba? Deserve pa nga nilang bigyan ng ganyan Ay, nako.
Ganong kailangan din ng kanyang asawa na si Joyce ang pera para sa kanyang sarili. Lalo pat sa mahal nga mga idol na mga bilihin ngayon at sa gatas pa lamang ng kanyang bunso ay ubos agad ang 2,500 na sustento na ibinibigay ng asawang pulis. Marami ang nagsasabi at nagtatanong na kung bakit hindi magtrabaho si Joyce at kung nakukulangan di umano ito sa sustento ay bakit hindi siya maghanap buhay. At ang nagtatanong na ito nga mga idol ay tila hindi nag-iisip. Maliliit pa lamang ang mga anak ni Joyce. Maliliit kumpara sa ibang mga nanay at isa pa ay wala siyang matinong maiwanan sa mga ito. At tila sapat naman mga idol ang sahod ng kanyang asawang pulis na isang korporal na kung saan nga mga idol kung talagang gusto niya na magsustinto ng tama at magbigay ng sapat ay hindi na sana. Ano ba yung sustento par? Naghiwalay na ba sila? Actually, hindi ko pa talaga alam yung full context nito. Baka panoorin ko na talaga yung yung full video nito. Grabe, sustento. Paano mabubuhay yun? Na problema ng ina na si Joyce ang financial at hindi na sana dagdag ito sa kanyang suliranin na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay problema ang financial na kanyang ginagastos para sa kanyang pamilya at sa kanyang 3 maliliit na anak. Paalala po sa lahat ng mga ama, maging responsabling ama sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Subalit hindi ibig sabihin nga mga idol na kapag ikaw ay responsabling ama ay financial lamang ang iyong ibibigay sa kanila. Bilang isang Yun din, tama naman, may point naman. Pero para sa akin talaga, ang isa sa pinaka-importante is financial talaga. Like for example, kung ikaw yung sahod mo kaya lang bumuhay ng isang asawa tapos isang anak, is huwag ka munang magdagdag ng pangalawang anak kasi sobrang risky nun 'di ba? Tapos halimbawa ganyan, kung wala talaga, hindi mo talaga mapigilan, dapat kapag ka magdagdag ka ng pangalawang anak or pangatlo, make sure na kaya mong kumita ng ikaw lang. Kasi syempre, sinong magbabantay ng anak niyo? 'Di ba? Tsaka yun nga, sobrang daming parents na nagsisisi na yung mga anak nila is iniwan nila sa ibang tao. Pinapaaruga nila sa ibang tao. Though hindi ko nila lahat, pero may mga parents na nagsisisi. Kasi iba pa rin talaga yung pagmamahal kapag ka ikaw mismo parent. 'Di ba? Iba magmahal yung ibang tao over sa iyo. Ikaw yung mas nakakaintindi talaga sa anak mo, 'di ba? Ikaw yung mas may high or mas grabe yung pasensya na anak mo 'yan 'Di ba? So, sana ganyan, maging responsible din, Tapos yun nga, sabi naman dito na sa emotional din, dapat suportahan mo rin sila. haligi ng tahanan ay hindi lamang financial ang kailangan ng iyong pamilya. Hindi lamang financial ang suporta ang higit nilang kailangan, kundi higit sa lahat ay ang totoong pagmamahal, emosyonal at ang sarili mo mismo dapat ay nasa presensya nila upang hindi sila mag-isip ng negatibo para sa iyo. Ito ang sinayang nga mga idol ng isang pulis na ama na kung saan nga mga idol ang kanyang asawa ay maganda naman at ang cute-cute pa ng kanyang mga anak na kung saan nga mga idol ay nawala lamang sa isang iglap. Mahirap man unawain mga idol, subalit ang ginawa ng isang ina na si Joyce ay marahil ay naunawaan ng mga nakakaranas ng depresyon na sana ay maging aral ito sa inyo o sa atin na huwag ituloy ang mga binabalak na hindi mga maganda at sana upang maiwasan ang lahat ng ito ay huwag makalimot sa ating Panginoong Diyos na tumawag sa Kanya at sa Kanya lamang isigaw. Yan din, Diyos din talaga. Tapos syempre, kapag ka nasa mga ganitong sitwasyon na kayo, pilitin yung makipag-usap sa ibang tao. 'Di ba? Huwag niyong sarilihin yung yung mga problema niyo kasi walang magandang maitutulong yan, mas lalong lalala lang yan. Bonus na lang kung malulusutan mo yan ng ikaw-ikaw lang. Pero kung sobrang bigat na talaga, 'di ba? Learn to talk to peoples din. 'Di ba? Ang lahat ng mga problema at sana ay dinggin ang ating panalangin na ito na kung saan nga mga idol tanging ang Panginoon lamang ang nakakarinig sa lahat ng ating mga hinaing at siya lamang ang ating sandalan sa lahat ng problema na sa atin ay dumarating. Hindi biro ang depression mga idol, hindi biro ang pinagdadaanan lalo na ang isang ina. Kung kaya't sana sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga ama, maging responsable tayo sa ating mga asawa at pakinggan natin ang kanilang mga problema at hanggat maaari nga mga idol ay damayan natin sila physically, emotionally, mentally at financially. At higit sa lahat mga idol ay ang ating espiritual na pananampalataya sa ating Panginoon na siyang mas lalong magpapatibay sa isang relasyon bilang asawa o mag-asawa at lalong magpapatibay sa bigkis ng pagsasamahan ng isang masayang. So ito yung husband niya. Okay.
pamilya. Ang aral sa video na ito mga idol ay maging responsabling magulang, maging responsabling ama, lalo na sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Huwag unahin ang iba, huwag unahin ang ibang tao o ang ibang bagay. Ang unahin natin ay ang ating pamilya, pamilya na siya nating makakasama. Tama, kapag papasok ka na kasi sa isang pamilya, dapat committed ka na talaga doon, 100%, 'di ba? Wala nang ayawan 'yan. Pinasok mo 'yan eh. Habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, pamilya na ating makakaramay at malalapitan. Sana mga idol ay mayroon tayong napulot na aral sa video na ito. At sana palagi nating tatandaan na kapag tayo ay may suliranin at problema, tanging ang Panginoong Diyos lamang ang ating malalapitan at masasandalan. Sa Kanya tayo tumawag at sa Kanya tayo humingi ng patnubay Amen. at gabay. At nawa ay patawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali at kasalanan na ating nagagawa sa araw-araw. Ang lahat ng papuri at pasasalamat. Well, merciful naman yung Diyos natin, par. So, pray lang talaga or prayer lang talaga yung pinakasagot sa lahat eh. Ay tanging sa Panginoong Diyos lamang, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Napapray patuloy. So, yan lang naman mga kanoysi. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun. Yan pala yung totoong ugali ng ina. Kita nyo naman. Sabi ko nga sa inyo, di ba, na yung way niya palang napag-appreciate. Pero I think isa pa naman yung anak nila doon, or baka yun nga, parang nag-change na lang din. So, yan din yung isa sa nakakalungkot, kapag ikaw ba lalaki, parang bigla ka na lang mag-change ng mood na, ewan ko, di ko rin alam kung ano talaga, kasi syempre for sure marami sa atin dito yung nagtatanong kung bakit nga ba yung isang lalaki is parang hindi daw sila makontento. I-same lang din naman daw yan, di ba? Isang babae, yung kasabihan pa nga nila, same lang din naman lahat ng butas, di ba? I mean, yung mga babae may isang butas, so bakit maghahanap pa ng isang butas? So parang ganon, di ba? Isa lang din naman yung pantusok niya, but gusto niya ng 2 butas, so something like that daw. So parang kine-question nila yon. Pero yun nga, parang talaga yung kati sa katawan talaga yung kalaban nila dyan eh. Diba? Siguro yung thrill, yung excitement, yung mas nangingibabaw sa kanila, Yun nga lang, nakakalungkot lang ding isipin na mas inuna nila yung sarili nilang kaligayahan over sa family nila. Diba? Na parang, yun, may anak ka na, tapos gusto mo pang mag-anak sa iba, mag-anak sa iba. Anak ng teteng, di ba? Hirap na hirap ka nang buhayin yung anak mo, tapos gagawa ka pa ng anak sa iba. Nag-iisip ka ba? So parang ganun ba? Di ba? Nakakainis yung mga ganyan. Ang sarap pag puputulin ng mga pututoy, di ba? Kapag ganyan ka responsable. So, ayun lang naman para ako talaga, honestly, sobrang taas talaga yung respeto ko sa mga kababaihan, especially kapag, grabe yung pag-care nila sa family nila. I mean, sa mga anak ninyo. 'Di ba? Na dun pa lang pare, kung ikaw lalaki, nakita mo yung anak o yung asawa mo na unattractive na parang yung term na losyang, something like that. 'Di ba? Kasi yan yung mostly dahilan kung bakit iniiwan ng lalaki yung babae. 'Di ba dapat imbis na maghanap ka ng iba, yung pera mo na ipinangbabayad mo sa iba, diba? Or mag-rent ka ng mga babae dyan or whatsoever, ibili mo na lang yan ng pampaganda ng asawa mo. Diba? Tsaka wag na wag mong iisipin na, uy, nalosyan yung asawa ko. Dapat tingnan mo pa nga yan as na parang, uy, grabe, sobrang solid ng asawa ko. Diba? Naging ganyan siya, nakalimutan niya ng alagaan yung sarili niya para sa mga anak namin. Diba dapat mas strong yung tingin mo sa babae? Diba? Kasi ganyan may mga nangyayari na hindi mo inaasahan. Diba? Tsaka wala na, huli na ang lahat. Diba? Knowing na, yun nga, hindi mo inaakala na ang asawa mo magagawa niya yun sa anak mo. Diba? Kasi ang akala mo, mahal na mahal niya yung anak niya. Pero, totoo naman talaga na mahal niya yung anak niya. Kaso lang, iba lang yung way niya
'di ba? Na para i-save yung anak niya dahil nga sa depression. Akala niya, yun yung pinaka the best para sa anak niya. 'Di ba? So kaya niya siguro nagawa yun. Pero yun nga, again, for me, hindi pa rin talaga tama na gawin yun sa mga bata. 'Di ba? So, anyways, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nito is Malaki Opinion TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, yun, syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.